Flashback. Marcelo Adorco po, sir. We will check, Your Honor. Driver. I have the authenticated certified true copy from the prosecutor's office. Okay, okay. Sige, go ahead. Tuloy. Kaya napaka-unfair po itong inaakusa sa amin. Gaya po nung oras na sinasabi na naging premeditated ang operation namin, narinig ko live interview sa isang media man na kasama sa operation. Sabi niya, 3:05 naman talaga daw kami dumating doon sa area. I was trying to convince this committee na we were not aware about the time. Alam po natin na hindi po conscious ang operatiba sa oras. Kahit nga ngayon, tanungin ko isa dito kung ano oras siya tinanong ng isang member ng committee, hindi niya siguro matandaan eh. Kaya ito, masakit din ito para sa pamilya namin, pamilya ko, pamilya ng membro ng CIDG. Tatarbaho po kami, sir. Chief Inspector Laraga, what will you say? Yes, Your Honor. Good afternoon. Ang masasabi ko lang po kay Kerwin, I'm not saying na mali lahat ng sinabi niya. Maybe it's half true and half lie. Siguro, sa part namin, lalo na sa akin, I could say na... And what's not doon sa sinabi niya? Kasi yung sinabi niya po, Your Honor, na ako yung kumontak sa kanya through ni General Luot na humingi ako ng 120, 100 kay General Luot, 20 sa akin. Yung unang lapses ko pa doon na nalo sa kanya, nung nga niya binigyan yung regional director ng 500 po, Your Honor, kasi masyadong malaki, hindi niya kaya, monthly. 300 lang daw ang binigay niya. Tapos yung binibigay niya sa akin, 120 weekly. Magkano yun? 480. Sino ba si General Ward at that time? He's just only the Deputy Regional Director for Administration. So mas ibig sabihin, mas takot ka pa kay DRDA kaysa sa RD. Paano nangyari yung ganun kung totoo yung sinasabi niya? And then, paano po ako naging 20,000? Sabi mo, depende sa rango, 15,000. Ako 20,000 kaagad, kapopromote ko lang nun ng kapitan. From inspector to senior inspector, 2010. Bakit ako ng 20,000 kaagad, tapos collector lang ako? Yung mga ganyan ba naman, madali lang po kasi mag-implicate kahit nga ako pwede kong sabihin kung sino. Pero dapat may basis po. At saka hindi po ako po personally, at that time, nasa Tacloban ako nung sinasabi niya na 2011, 2012. I was there at Tacloban after I was transferred from Leyte PPO under the leadership of Police Senior Superintendent Kaubat. And I was already studying law by that year. So, hindi po ako naging tao o bata ni General Luot. Tanungin niyo lahat na naka-assign doon sa region or yung naging bodyguard o security ng DRDA kasi hindi naman nagpapalit yun. Kung ever since nagkita ba kami ni General Luot nung nandun siya sa Region 8, mapapahiya ka lang, Kerwin, Your Honor. Yun ang masasabi ko. Kasi, tapos isa pang punto ko, Your Honor, sinabi niya, tinanong siya nung nakita ko yung interview nila ni Chief PNP po, ni General De La Rosa Live interview, mga 4 madaling araw. Tinanong siya kung alam niya kung ano nangyari sa tatay niya. Sabi niya, hindi niya alam. Wala daw siyang contact. Simula nung nandun siya sa abroad. Lately na lang daw niya nalaman, nung nahuli siya, sinabihan siya na, ayun, may kaso yung tatay mo, pinatay din. Pero sinabi niya noon, kanina, under oath naman siya, sinabi niya na tinawagan niya yung trusted man niya para isuko yung shabu at saka yung M4 kay Chief Inspector Espinido. Nakontak mo yung tao mo, yung father mo, hindi mo kinontak. Tapos ngayon magsabi mo, galit na galit ka. Dahil pinatay yung tatay mo, magsasabi ka na ng totoo. Alin ba talaga yung totoo dun? Under oath ka naman. Tsaka po, Your Honor,
kung talagang nagsisisi ka at hindi ka takot na pagbayaran yung mga kasalanan mo, aminin mo kung sino yung mga pinagpapatay nyo doon sa Region 8. At mabigyan naman ng hustisya yung pamilya nila. Ako lang ang pagsisisi. Kasi lumaban naman yung tatay mo eh. Tsaka hindi inosenteng tao yan, Your Honor. At saka ayokong mawalan yung anak ko at na walang ama. Kung ako naman ang napatay ng tatay mo. Thank you po, Your Honor. End of flashback. I consulted the COMSEC, and as far as I remember, during the previous hearing, we invite the deponent, no? And now Major Laraga is here. Major, sino nga yung deponent nyo? Mr. Paul Olendan, Mr. Chair. Ito, is he here? Case to ni, ano, ni Mayor Espinosa. That is correct, Mr. Chair. Magkaiba pa yung sa case ni Alvarez. Yes, Mr. Chair. Now, in the case of Mayor Espinosa, sinong deponent? Mr. Paul Olendan, Mr. Chair. Anong background niya? Why he was chosen as a deponent? He was a previous PDL, Mr. Chair. Previous PDL. Yes, Mr. Chair. Kaya nga sabi kanina na Polcom na yung comment yung ni Justice, well, in fact, walang direct knowledge yung deponent mo. Kasi dating nakakulong pero nasa labas. Paano siya, kasi supposedly the deponent has direct knowledge, di ba? That is correct, Mr. Chair. Oh, why him? Na hindi naman siya nakakulong. Mr. Chair, based on the Hearsay. testimony of the deponent, Mr. Chair, Testimony of whom? of the deponent, Mr. Chair, which was Ang subjected tanong ko nga to... sa iyo, kasi ikaw yung nag-apply, di ba, ng search warrant. Yes, Mr. Chair. Ikaw nag-handle. Yes, Now, Mr. anong testimony niya? Nakita niya na may baril doon sa loob? Yes, Mr. Chair. Paano niya nakita? He was, according to him, Mr. Chair, he was able to go inside when he was, if I'm not mistaken, invited, Mr. Chair. Have you checked the warden that indeed your deponent has visited that jail? Sandali po, yes or no lang. Ikaw, Major Larga, Yes, Mr. Chair. huwag ka magsinungaling. Yes or no? Have you checked the warden that indeed your deponent has visited the jail to confirm that indeed there's a gun? Personally, no, Mr. Chair. Sorry? Me personally, I did not, Mr. Chair. Oh, you did not. Yes, Mr. But Chair. you applied for a search warrant without checking that indeed yung testimony ng deponent mo na nakapasok siya doon. I believe, Mr. Chair, I don't have any recourse as to validate. Ayun Where yung in problema fact, mo. he gets Then been inside why? the jail. Then why? You apply for search warrant. Actually, Mr. Chair, that And illegal trade sandali, inside the... You mentioned about the testimony of your deponent, di ba? Tama? Yes, Mr. Chair. Now, tinatanong kita, paano mo na-verify that indeed that testimony is true and correct? Mr. Chair, I was made to believe that his You were made to testimony- believe. Yes, Mr. Chair. But you have to check. Now, question. Sabi mo kanina, nakita niya, nakapasok siya doon nung nagbisita siya. Tama? That is correct, Mr. Chair. Now, doon sa ano po, kay Warden. And then the PDL, former PDL that was mentioned by Major Larga, nakabisita po ba siya doon kay Mayor Espinosa? Mr. Chair, Major Larga, pakiulit nga po yung pangalan ng former PDL. Mr. Paul Olendan, Mr. Chair. Do you know Paul Olendarin? Hindi po, Your Honor. Hindi mo kilala? Hindi po kilala, Your Honor. Oh,
Major Laraga, hindi niya kilala. Former inmate, saan yun? Siya. Hindi, ikaw. Major. Dapat alam mo yung background ng deponent mo, di ba? Yes, Mr. Chair. Saan siya dati nakakulong? I believe in Aboyog Penal Colony, Mr. Chair. The same? No. No, Mr. no, I think... Mr. Chair. Mr. Chair. Yes. We do not have any PDL by the name of Ulindan. And records upon verification of our records, he never visited the Baybay Sub-Provincial Jail Facility. Oh, Major Laraga, hindi siya former detainee o inmate ng provincial jail. Sabi mo nga sa Aboyog. Tapos, hindi rin nag-visit doon. Major Laraga, huwag kang Mr. magsinungaling. Chair, I cannot answer for and in behalf of my deponent and that as to regard of No, the version sandali of, po. Hindi ko po sinasabi sa iyo that you have to answer. Ikaw po nagsabi na sinabi ng deponent mo na bumisita sa doon. that is correct, Mr. And Chair. now, the jail warden confirms na walang nangyaring visit. I cannot attest to the Yun nga, statement of the jail Yun guard, nga, Mr. Chair. sabi ko sa iyo kanina, tinanong kita, have you checked? Personally, not, Mr. Chair. Personally, Me personally, bakit sino pa ba dapat mag-check? I believe we have a surveillance personnel who took Ikaw ba naman, validation, Major Mr. Chair. Laraga? Ikaw yung nag-apply, principal nag-apply ng mga search warrant, tapos sabihin mo na, di ba sinabi mo kanina nagbisita siya? based on his testimony, Mr. Chair. Oh, kaya nga sinasabi ko sa iyo, based on his testimony. Now, kino-confirm ngayon na walang nangyaring visit yung deponent mo. O sino ngayon may problema? Mr. Chair, we have been filed. I was also a respondent or accused of the Sandali po. criminal case I am not for- asking you about your case. Well, in fact, demotion nga lang eh, di ba? You were just demoted. the criminal case for malicious application of search And now you're warrant. invoking sub judice in No, this no, committee? Mr. Chair. That was also the there was a case filed against me, Mr. Chair, and then So, the search warrant. Actually, Mr. Chair, it was the honorable judge through searching questions and answers who made the probable cause and issued the same, which until now, Mr. Chair, was as ruled by the Supreme Court, was valid and the application was proper. I believe, Mr. Chair. I submit to the Supreme Court's ruling, Mr. Chair. If valid. that's my humble submission, Mr. Chair. Na valid yung application ng search warrant? Yes, Mr. Chair. It was in the ruling of the Supreme Court, Mr. Chair. I humbly submit. May I know? Sandali. May I know anong ruling 'yan? Mr. Chair, it was a consolidated case of all of the Are you a confused- lawyer? Are you a lawyer? I'm not, Mr. Chair. Okay. Can you give me a copy? Do you have a copy with you of the ruling? Yes, Mr. Chair, I have. Pengi nga kami. Paige, can you please get a copy and submit this copy to the chair? Please proceed, Congressman Paduano. Sino po yung nag-file ng case against It was the NBI, Mr. Chair. the NBI? Yeah, perjury and malicious application of search warrant, Mr. Chair. So, the Supreme Court decided in favor? No, sir, at the Municipal Trial Court of Basay Samar, Mr. Chair. So, nag-appeal ba yung NBI? Did they appeal? I think they did not, Mr. Chair. They didn't. Yes, Mr. Chair. Oh, ito yung problema. NBI, are you familiar with the case? Good evening, Mr. Chair. We are familiar with the case. However, if the questions will be about the case itself,
we would like to have a moment with the records and we will submit the records of the case on the next hearing, Your Honor. Ano lang po, update kami dito, no? Kasi while you're telling this committee na yung MTC rules favorable to your case, tama? That is correct, Mr. Chair. It was dismissed, Mr. Chair. Pero alam mo na rin ngayon na there is a Supreme Court ruling also na it was issued last... sandali, na bawal mag-issue ng search warrant on government facilities. Actually, Mr. Chair, it was fully discussed in the ruling, Mr. Chair, that it is allowed to apply a search warrant for a criminal investigation. Sa MTC yan? No, Mr. Chair, from the Supreme Court in bank, Mr. Chair. The one that I give the ruling, Mr. Chair. It was fully discussed in there, Mr. Chair. That's why I said I humbly submit to the ruling of the Supreme Court with that regard, Mr. Chair. Hindi, papacheck namin ha. Papacheck namin kasi magkaiba tayo ng appreciation dyan sa ruling ng Supreme Court. 10 years later. Laraga, totoo ho ba na during the operations, during the implementation of the search warrants, naka-civilian po kayo? Hindi That's po, according to some witnesses based on their affidavits. Hindi po, Your Honor. Hindi totoo? Several po ang mga nagsabi, police. Are you sure? You're under oath. I mean, you're still under the same oath that you took during the last hearing. One example, there's a joint affidavit from SPO1 Manson Pasadas and PO2 Leopoldo Capila Jr., paragraph 5. We notice the presence of Police Superintendent Matira Police and Police Chief Inspector Leo Diao Laraga, who was wearing civilian attire. Isa lang po yun. Meron pang mga, I think, 2 or 3 more affidavits. Also, of PO3 Adonis Albarico, paragraph 4, that upon our arrival at latest sub-provincial jail located at Barangay Pusngo, Baybay City, noticed the presence of Police Superintendent Santi Noel Matira, who was wearing, what is GOA? GOA, Type C uniform, and PCI Leo Laraga, clad in civilian Senator De Lima, attire. let me just acknowledge the presence of the Senate President, Pimentel. Yes. Please proceed. Civilian attire or not? Yes, Your Honor. Your Honor, during that time, during the actual implementation, I was wearing a patrol shirt, blue, and then I have a bullet vest. But thereafter, nung dumating na po yung SOCO, I already changed to civilian attire. That's what happened. Why do you have to change to a civilian attire? Because You were still there in the area of operations. papawis na rin po kasi, Your Honor, and nagbaon po kami ng civilian at saka Anong oras it was rain showering din po. Anong oras nga nagsimula yung processing ng SOCO? That was around 5:58 in the morning, Your Honor. Yung processing ng SOCO? If I was not mistaken. So anong oras kayo nag-change into civilian clothes? Assuming that is correct, that you were initially not in civilian clothes. I cannot exactly tell the time, Your Honor, but I'm sure after the operation, after it was implemented, Your Honor. I'm sorry. Or the execution, I mean, the execution. And then, by the way, did you surrender your clothes to SOCO? Yun bang dahilan kung bakit nagpalit kayo ng damit, nagsuot na kayo ng civilian? Dahil kailangan mong i-turn over yung suot mo sa SOCO, also for possible examination, even if you survived the shooting, because that's your story. Nag-shoot out kayo with Mayor.
With due respect, Your Honor, I did not turn over anything from the SOCO. I did not. You did not surrender anything to SOCO. Nothing, Your Honor. You can ask the SOCO if I surrendered anything from them. Did you surrender anything to None. any investigator or to any examiner? None, Your Honor. A None. residue? None, Your Honor. None. For PC Superintendent Lara, about the clothing of Mayor Espinosa, it was submitted to the crime lab, correct? Your Honor, I collected the upper garment of Mayor Espinosa prior to the conduct of autopsy, Your Honor. And after the autopsy, I submitted the same upper garment to our Ormoc City Crime Laboratory Office for examination, ma'am. And it was positive for gunpowder residue? If I may, Your Honor, the chemist of the Ormoc City Crime Laboratory Office is here, and she was the one who conducted the examination. Yes. Was it positive for gunpowder residue? Yes, Your Honor, it was positive. Were you under oath or did you take your oath already? Yes, last time, Your Earlier? Honor. Yes, Okay. Your Honor. So it was positive. Yes, Your Honor. So does it mean that the gunshot was close range? Yes, please. I will answer that, Your Honor. Considering that the upper garment was positive for gunpowder residue, it could mean that the tip of the barrel of the gun was at a distance of around of a maximum of 7 inches away from the point of entry on the body of the victim, Your Honor. Just 7 inches. So that's rather close range. For a layman, that would be Excuse me, Senator De Lima. How would you classify it? Is it contact fire or close contact fire? It's intermediate range gunshot, Your Intermediate Honor. range. If it's gunshot. positive, as because I also learned the result now. PCI Laraga. Hindi ba sabi mo last time that nung binaril mo si Mayor Espinosa, you were at the door, and that is about what? How many feet away from Mayor Espinosa? From the door, Your Honor, of the cell to wall, around 1 meter or 1 So and a anong half. distance mo nung binaril mo si Mayor Espinosa? I'm not quite exact of the distance, but yung entrance po, from the entrance and then the left side, nandun siya sa left side. I suppose That was the that's position more than after. 1 foot. It's more than 1 foot. Maybe, Your Honor, because at that time it was dark, Your Honor. I cannot exactly tell. You're a police officer. You would know measurements. Yes, after that, You were Your the one Honor, who did the shooting. You were there. You know the exact location of the mayor. So you can tell us kung gaano talaga kalayo si mayor, whether it's 1 foot, more than 1 foot. during the shootout po, Your Honor, I cannot tell that. Actually, it was very dark. Siguro, And then How can I sabi nga ni PC Police Chief Superintendent Lara that kind of based on the gunpowder residue, that's about just 7 inches. So that's less than 1 foot. And I don't think, Ms. PCI Laraga, you were less than 1 foot from the mayor, correct? Yeah, Your Honor, if I... Kasi kung less than 1 foot ka from the mayor, kitang-kita mo na siya. Hindi yung sinasabi mo na madilim. Your Honor, are you referring to what I've said that I'm 1 foot and At the time that you shot the mayor, 1 foot lang po ako doon sa may gate po ng cell. Ang sinasabi ko po, Your Honor, hindi po 1 foot away from the mayor po. my question was, how far were you? I can no longer... Espinosa at the very time that you shot him. Your Honor,
nung nakita ko na yung katawan niya sa floor nung meron ng may araw na, siguro I can say malapit talaga kami sa isa't isa nung nagkaroon ng shootout. But during the actual, hindi ko po masasabi yun. Bakit hindi mo masasabi? During the actual? Why would it be so difficult for you? Your You Honor, were there. You madilim were the po one yun, who- tsaka kung sana nandun po kayo, at tsaka But you will agree with me na kung 7 inches away lang siya, kitang-kita mo yun. We will not talk 10 anymore seconds, Senator about De Lima. hindi ko po siya nakita, Your Honor. Your Honor, just like to make a point of clarification, when I refer to the distances, we are referring to actually the tip of the barrel of the gun Yes. from the point of entry on the body of the victim, not the assailant relative to the victim, but the tip of the barrel of the gun. So if, for example, here, if there is a possibility, if Chief Inspector Laraga was more than 7 inches away, but considering that he would have to extend his hands plus the length of the barrel of the gun, then that would be an additional distance between the tip of the barrel of the gun and the point of entry on the body of the victim, Your Honor. So you can add the 7 inches to the length of the hand of arm length and the length of the barrel of the gun. But that would still make the explanation about being dark and all that he could hardly see the mayor, rather incredulous. Totoo po yun, Your Honor. Hindi po ako nagsisinungaling, doon talagang madilim po, Your Honor. Hindi ko po talaga siya nakita. Okay. Wala ho ba dyan si Abellanosa? Although my time is up. Yeah, you can have your third round later. Thank you. At this point, I'd like to give a chance to those mentioned by Kerwin, starting from Superintendent Marcos, Chief Inspector Laraga, Superintendent Matira, all those mentioned. You are now given the floor to confront, but I must warn you, you should address your statements or your questions to the chair, not directly to Mr. Espinosa. Yes, Okay. Your Honor. I'll give you the chance. Thank you, sir. Gaya po yung mga sinabi kanina ni Kerwin, Your Honor, binanggit niya po yung pangalan ko, nasabi niya binigyan niya po ako ng pera para daw doon sa political purposes sa pagkandidato ng misis ko. Pero hindi ko po inaalintana na si Kerwin is maaring galit sa akin, galit sa grupo ng CIDG dahil sa nangyari sa ama niya. Natural po na reaksyon ng isang tao. Pero yung sinasabi niyang tinanggap kong pera para sa asawa ko, hindi naman po ako humawak ng posisyon sa Region 8 na gaya ng sinasabi niya kanina na PEDSOT, REDSOT, ARSOG, lahat operating arm ng illegal drugs. Ang naging posisyon ko po after my OSEC, isang schooling po yun ng PNP at na-reassign po ako ng Region 8, deputy po ako ni Colonel Simborio, R1. Deputy R1 po ako na 1 taon. Administrative position that has nothing to do with anything about illegal drug operations. Katapos po, hindi po siguro kursunada ng Regional Director na bago, nilipat po ako sa Leyte PPO on 2016 as Deputy Provincial Director for Administration. My work was pertaining to administrative matters again. I was handling the PGS of Leyte PPO. So, para po ako suhulan o maging protector ni Kerwin, napaka-imposible po nun. Wala po ko, hindi ko po siya kilala at hindi pa kami nagkita kahit minsan. At wala naman akong proteksyon na kayang ibigay sa kanya. 3 milyon. Hindi naman po ako regional director. Hindi naman ako provincial director. Hindi naman ako general. Ano ba naman?
Pagkatapos po, yung allegation niya during election, totoo po yun, nasa Albuera ako. I was deployed by my provincial director as supervisor for the 4th District. Supervisor for election. Election duties. purposes, sir. Pero pumunta po ako ng Albuera, wala akong dalang tao kahit isa. Colonel Simborio can attest to that. Solo katawan akong pumunta ng Albuera. Wala akong dalang army. Paano po ako magkikialam sa operation ng Albuera Police Station? Hindi naman po ako ang chief of police doon. I didn't take over ko yung power ng chief of police. I was just there to oversee. Isa pong ikinagalit sa akin ng mga Espinosa Group. Kasi I thought na tahimik na yung eleksyon Kasi yung isang insidente lang na nangyari doon, nung binaril yung bulletproof na sasakyan ni Mayor de la Serna. Habang tumatakbo along Albuera papuntang Ormoc, nag-report po si Mayor de la Serna na binaril siya, yung sasakyan. Yun lang po, wala. So nag-eleksyon nung araw na yun, kaya lang yung army na naka-augment sa station, may binaril po na membro po ng Espinosa Group. Patay po yung tao sa harap ng istasyon. And they were thinking na ako po ang kumbaga responsible because I was the high-ranking officer on the scene. Doon po nag-umpisa yan. Ngayon, pangalawa po, pagkatapos po ng immediately right after the election week, nag-report po ako kay Colonel Simborio, nandito naman si Sir, lahat po ng identified ko na member ng not necessarily member, but patong sa Espinosa Group, pinarelieve po ni Colonel Simborio based on my report. Pinatanggal ko, PO3 Matugas et al. Di ko na po matandaan yung iba. Tapos may nahuli pa kaming 2 gunman at triggerman ng Espinosa Group na yung isa tiniyay ng army, nagbigay lahat ng impormasyon tungkol sa shipment, lahat ng transaksyon tungkol ng Espinosa Group. Yung tao na nagsalita na yun, hindi na nila pinansahan. At saka na-recover na baril doon, nakaregister kay Mayor Espinosa, isang Glock. So we were sure that was members of their group. At saka sasabihin po niya na ito po, personal na po ito. Pero kailangan ko po ito dito sabihin. Sabi niya, nanghihingi ako ng pera para sa asawa ko kasi eleksyon. 2016. Hiwalay na po ako sa asawa ko since 2013. I was separated with my wife. Not legally, pero bumukod na po. Nakatira na po ako sa father ko. Siya nakatira din sa hometown ng ano ko. Nagkaroon ng trouble yung marriage life ko ng December 2012. Pero we formally separated around January 2013 up to present. Mag-aapat na po na taon ngayon. Bakit po ako tutulong doon? Hindi nga po ako bumoto Pangalawa, anong ginawa ko? Pinutol ko yung ATM na hawak ng misis ko para mabalik sa akin yung sweldo ko. Pinutol ko yung extension card ng credit card ko sa misis ko. Ano pa yung pinagagawa ko? Dahil galit siya sa akin, galit din ako sa kanya. Tapos ba't ako hihingi ng 3 million para sa kandidatura ng misis ko? Inatalo nga Talo pa sa eleksyon. Independent. Wala namang pera. Pabrika. Puro, dapat dito, nasasabi siya na magsasabi na siya ng totoo. Dapat sinabay niya sa affidavit niya, yung tulad nung kwento ni Major, Uluan, ang first name ni Uluan? Edwin Uluan, Chief of Police ng Albuera. He became Chief of Police of Albuera from January to May 2014. 38 ang patay sa Albuera. Nung time na nasa Albuera ako, namatay Vicente Habon, dating barangay chairman na naging SB member. On May 31, he was shot dead in front of his house. Rodolfo Sicorta killed
victim, Alfred Bukabuka, former policeman, binaril din, inambus after lang ng eleksyon. Kasi sinisingil nila yung mga hindi sumuporta sa kanila. Dapat kasama sa affidavit niya yun kasi ang daming umiiyak na pamilya na biktima ng Espinosa Group. Dapat mabigyan ng hustisya po yun. Hindi po naman dadawit siya dito kung sino-sino idadawit niya. Yung mga biktima ng mga namatay na pamilya, hindi pa niya pinananagutan. And my unit is the responsible unit on filing cases on the Espinosas. Kami nag-file dyan ng 3 kaso kaya nagkawaran po yan. Bakit sila nahuli? Bakit sila yan nahuli sa Abu Dhabi? Kami yan nagpursigi. Ngayon, kung pinagplanuhan ko pong patayin yung tatay niya, dahil para sabihin, para hindi siya magsalita, dapat pinagsabay ko sila. Sabay ko na silang bibirahin. Hindi ko na pinailan ng kaso. Katapos sabi niya dito, dinadowngrade pa niya yung shipment niya ng Cebu. Sabi niya 1 kilo, 2 kilo. Dito sa affidavit ng nasa WPP ni Mr. Adorco, umaabot na ng 20 kilos hanggang 50 kilos. Nandito rin nakalagay sa affidavit ni Mr. Adorco. Sabi niya hindi niya na-meet si Peter ko at si Peter Lim. Nandito kasama si Adorco sa Thailand. Nandito sa affidavit. This affidavit was used, ginamit namin ito pag-file against Kerwin Espinosa. Excuse lang, Superintendent. Secretary Aguirre, yung abordo ba nasa WBB? Adorco. I am not aware. Marcelo Adorco po, sir. We'll check, Your Honor. Driver? I have the authenticated certified true copy from the prosecutor's office. Okay. Sige, go ahead. Tuloy. Kaya napaka-unfair po itong inaakusa sa amin. Gaya po nung oras na sinasabi na naging premeditated ang operation namin, narinig ko live interview sa isang media man na kasama sa operation. Sabi niya, 3:05 naman talaga daw kami dumating doon sa area. I was trying to convince this committee na we were not aware about the time. Alam po natin na hindi po conscious ang operatiba sa oras. Kahit nga ngayon, tanungin ko isa dito kung ano oras siya tinanong ng isang member ng committee, hindi niya siguro matandaan eh. Kaya ito, masakit din ito para sa pamilya namin, pamilya ko, pamilya ng membro ng CIDG. Tatarbaho po kami, sir. Chief Inspector Laraga, what will you say? Yes, Your Honor. Good afternoon. Ang masasabi ko lang po kay Kerwin, I'm not saying na mali lahat ng sinabi niya. Maybe it's half true and half lie. Siguro, sa part namin, lalo na sa akin, I could say na... and what's not doon sa sinabi niya? Kasi yung sinabi niya po, Your Honor, na ako yung kumontak sa kanya through ni General Luot na humingi ako ng 100 kay General Luot, 20 sa akin. Yung unang lapses ko pa doon na sa kanya, nung nga niya binigyan yung regional director ng 500 po, Your Honor, kasi masyadong malaki, hindi niya kaya, monthly. 300 lang daw ang binigay niya. Tapos yung binibigay niya sa akin, 120 weekly. Magkano yun? 480. Sino ba si General Ward at that time? He's just only the Deputy Regional Director for Administration. So mas ibig sabihin, mas takot ka pa kay DRDA kaysa sa RD. Paano nangyari yung ganun kung totoo yung sinasabi niya? And then, paano po ako naging 20,000? Sabi mo, depende sa rango, 15,000. Ako 20,000 kaagad, kapopromote ko lang nun ng kapitan. From inspector to senior inspector, 2010. Bakit ako nag 20,000 kaagad, tapos collector lang ako? Yung mga ganyan ba naman, madali lang po kasi mag-implicate kahit nga ako pwede kong sabihin kung sino.
Pero dapat may basis po. At saka hindi po kami, ako po personally, at that time, nasa Tacloban ako nung sinasabi niya na 2011, 2012. I was there at Tacloban after I was transferred from Leyte PPO under the leadership of Police Senior Superintendent Kaubat. And I was already starting studying law by that year. So, hindi po ako naging tao o bata ni General Luhut. Tanungin niyo lahat ng naka-assign doon sa region or yung naging bodyguard o security ng DRDA kasi hindi naman nagpapalit yun. Kung ever since nagkita ba kami ni General Luhut nung nandun siya sa Region 8, eh mapapahiya ka lang, Kerwin, Your Honor. Yun ang masasabi ko. Kasi, tapos isa pang punto ko, Your Honor, sinabi niya, tinanong siya nung nakita ko yung interview nila ni Chief PNP po, ni General De La Rosa eh. Live interview, mga 4 madaling araw. Tinanong siya kung alam niya kung ano nangyari sa tatay niya. Sabi niya, hindi niya alam. Wala daw siyang contact. Simula nung nandun siya sa abroad. Lately na lang daw niya nalaman, nung nahuli siya, sinabihan siya na, ayun, may kaso yung tatay mo, pinatay din. Pero sinabi niya noon, kanina, under oath naman siya, sinabi niya na tinawagan niya yung trusted man niya para isuko yung shabu at saka yung M4 kay Chief Inspector Espinido. Ina-contact mo yung tao mo, yung father mo, hindi mo kinontak. Tapos ngayon magsabi mo, galit na galit ka. Dahil pinatay yung tatay mo, magsasabi ka na ng totoo. Eh, alin ba talaga yung totoo dun? Under oath ka naman. Tsaka po, Your Honor, kung talagang nagsisisi ka at hindi ka takot na pagbayaran yung mga kasalanan mo, aminin mo kung sino yung mga pinagpapatay nyo dun sa Region 8. At mabigyan naman ng hustisya yung pamilya nila. Ako wala akong pagsisisi. Kasi lumaban naman yung tatay mo eh. Tsaka hindi inosenteng tao yun, Your Honor. At saka ayokong mawalan yung anak ko at na walang ama. Kung ako naman ang napatay ng tatay mo. Thank you po, Your Honor. Superintendent Matira. Your Honor, good afternoon po. Sabi po kanina ni Kerwin. Nakikinig ka ba kanina? Wala ka rito kanina. Narinig mo ba yung kanyang testimony patungkol sa'yo? Opo, sir. Sige. Sabi, sir, ni Kerwin, nung nag-start daw, sir, 2012 up to 2016 na tumatanggap po ako ng payola. Kung binibigyan ko po siya ng proteksyon, bakit ko po paghuhulihin yung mga tao niya? Tapos sabi po niya, ang una ko daw natanggap is 15,000. Na-promote po ako ng major is 2010. Nag-superintendent po ako ngayong last February lang po. Kung binibigyan ko siya ng protection, sir, paano ako itatapon sa 3 probinsya ng Samar? Dapat doon po ako ilalagay kung saan yung area, yung center of gravity ng operation niya. Bakit po yung sinasabi niya si Balagbis? Yung na-mention niya kanina, bakit ko po hinuli yun? Yung si Quintana po, yung sinabi niyang namatay sa jail, yung nag-carjack, bakit ko po huliin yung kung tumatanggap po ako ng protection money sa kanya? Eh kung, at saka sir, si Sir Aburdo, sir, nag-meet kami niyan, sir, nung nasa CIDG lang ako, sir. Last July po, sir, nung nag-assume po kami ng CIDG, nag-meet kami, sir. Diyan lang, sir, sa CIDG, last mga September, sir. Tapos, kinukunik niya ako, sir, nung starting 2012 pa. Okay. Thank you po, Your Honor. Di ba sinasabi ni Kerwin, simula ng 2004, nag-start na siya, pero 2011 hanggang 2016 ang kanyang kalakasan. Ang tanong ko, kayo lahat assigned doon sa area, ba't hindi nyo hinuhuli?
At bakit kayo nakipag-usap sa kanya? May sagot lang po ako diyan, sir. Kasi nung nasa R1 po ako, hindi naman ako operating ng Region 8. Parang nagsasawa na rin ako sa kakarinig ng Kerwin Espinosa at saka Egay Alvarez na supplier daw ng shabu sa Eastern Visayas. Kasi yung R1, laging pinapa-attend ng workshop kasi for the need of personnel of operating unit. For example, may papa-issue ng order, kailangan ng additional personnel dito sa PEDSOT, sa REDSOT. Isang taong kong pong pinakikinggan yan na Kerwin Espinosa, Egay Alvarez, nandun, alam lahat ng kapulisan ng buong Region 8 na nandun ang source ng drugs. Pero wala naman pong ginagawa. Kaya nga, kayo nga yung pulis eh. Kasi kung talagang, Kerwin, sa buong Albuera o do sa distrito, talagang alam doon na ikaw, talagang shabu yung operation mo, di ba? 100% po, sir. Lahat doon Almost nakakilala sa akin. Public knowledge na yan doon. Oo. Ang tanong ko, karami-rami yung pulis doon, bakit wala nang uhuli kay Kerwin? Wala man lang nag-project, wala man lang nag-run ng intelligence project. Malaking project sana yan. Maganda accomplishment. Oh, sige. Sir, ako muna, Your Honor. Tapos Ako sign doon. Baka matagal ng ano yan. kaya nga, Your Honor, kung same time, Galang ulit. Your Honor, kung magsasabi lang talaga si Kerwin ng totoo, alam niya kung gaano siya ka-powerful nung time na yun, previous administration. Meron pa bang mas powerful sa PNP na siya nagpapatupad ng batas? Your Honor, kasi nga po, meron na rin po kasing alam naman po ng mga polisyon doon po, Your Honor. Pero actually, hindi ko pa na-experience. Naririnig ko Past po sa... administration, sino yung alam yung backer niya? Na ako, Your Honor, personally, naririnig ko na sila, yun, si nabanggit niya, sila Sir Luot daw. Pero wala akong confirmation doon kasi naging operatiba lang talaga ako, Your Honor, starting 2013. Tapos, 2 months lang nag-schooling ako and then pag nagkaroon ako ng review nung tapos ngayon lang sa CIDG po. So kung sa akin po, more on po ako sa Operation Center tapos sa region, kaya hindi po ako more on operative at that time. Mr. Chairman, kasi may mga binanggit ka na personalities, di ba? Inisa-isa nila kanina, tinanong si Kerwin eh. Ang sinasabi ni Kerwin, walang kinalaman sa kanya. Yung mga personalities na binanggit mo nung nakaraang hearing. Kaya nga, meron daw nag-file ng kaso sa'yo, di ba? Your Honor, kinot ko lang po yun, Your Honor, kasi di ba, kinot ko lang, base lang po ako dun sa binabit po kasi, Your Honor. Di ba tinanong niyo po ako kung ano yung ginamit kong compelling reason kung bakit nakapag-apply po ako doon sa Samar na court. So, wala po akong doon, Your Honor. Kasi nag-base ako, tinanong niyo po ako, sumagot lang po ako ng totoo, Your Honor. Yung laman ng affidavit ang kinuot. Opo, Your Honor. Wala po akong personal, kaya sinabi ko po, Your Honor, allegedly. Kasi hindi ko po confirm yun. Your Honor, kung sa gigil lang po, hulihin si Kerwin, hindi lang po ako binigyan ng chance. Yung mga dating commander po. Sino-sino yung mga dating commander na hindi nagbigay sa inyo ng chance o umaawat sa inyo na mag-operate against Kerwin at that time? Ang ginawa po kasi sa akin... Sino-sino yung mga commanders na pumipigil sa inyo? Kasi sabi mo, gigil na gigil kayo, pero pinipigilan kayo na mag-operate against Kerwin Espinosa. Sino yung mga commanders na yon? Ang binalabas po dati... Buti mo yung tanong ko, sino yung mga commanders na sinasabi mo pumipigil sa inyo? Si General Dolina po, Your Honor. Ano Dolina? General Luot po, Your Honor. Ba't ayaw niyo sagutin kanina? Kaya po pinaikot-ikot nila ako ng 3 probinsya ng Samar.
Kung binigyan lang po kami ng chance para operatin yan, Your Honor, hindi na sana aabot tayo dito. Bakit kayo pinipigil? Palagay mo? Yun po ang hindi ko alam. Mahirap po mag-speculate, Your Honor. Parang hindi pulis. Si Chief Inspector Espinido, ano yung explanation nung kung bakit nagkaganon-ganon yung kaloko-loko yung mga affidavits? Sige. Good afternoon, Your Honors. First, I would like to ask an apology sa Chief PNP ko na sa narinig niya parang nawala ng tiwala si Sir Bato. But I would not like to convince anybody, Your Honors, kung sino si Espinido. But first, masasabi ko lang, Your Honors, sa nangyari sa Albuera at saka sa posisyon ko bilang isang pulis. 1999-2000, nakapag-file ako ng kaso ng 14 na pulis, 2 kernel, proteksyon ng drugs. Nag-file ako, sir, sa Ombudsman at saka sa DOJ, Prosecutor's Office. 14 na mga pulis, pang 14 yung isang CIDG. Nung matalo si President Erap, kasi at that time, yung mostly na pulis... Hindi natalo si President Erap. Ay, pinalitan, Your Honor. Sorry. At that time, Your Honors, yung mga pulis na involved na pinailan ko ng kaso, na 2 kernel, may hipi city director ko, mostly sa kanila is taon ni Mayor Cordelia, no, Dudong Cordelia yung namatay. Sinabihan ako na luksin. Nung pinalitan si President Erap, nabilag na wala yung kaso, Your Honor, kasi yung isang witness namin namatay, so lahat na-dismiss yung kaso. Ngayon, naulit na naman, Your Honor, na wala na ako sa area, na-transfer ako noon sa iba-iba na lang region, kasi yung mga pulis na pailan ko ng kaso na 14, instead na na-transfer sila sa Cordillera, nabalik sila nung napalitan na si Erap. So, hindi ako nag-stop nung pag-trabaho talaga against sa illegal drugs. So, ngayon, nilagay ako sa 2010, Your Honor, doon ako sa Calbayog. Ang kalaban ko naman, mga matindi, no? Private armed groups sa Calbayog. Doon, nag-meritorious promotion ako. Galing ng PO1, 16 years ako ng PO1, hindi ako na-promote. Kasi yun nga, sabi ko, nabangga ko, puros mga opisyal, mga polis. 2008 na lateral ako, nag-inspector, but 3 months right after, nag-chief of police ako ng Gandara, na special promotion ako, na spot promotion, so nag-senior inspector ako. Kalaban mga private armed groups, politicians. Nawala naman ako sa ere, na-relieve na floating kasi hindi aproba ng committee, House Committee, ang budget ng PNP kung hindi ako i-relieve galing sa Calbayog. Ngayon, na-relieve ako sa Mindanao last year. Kakatapos ko lang makuha yung Sinban na kompetensya ni Kerwin, yung Muslim. Nabaril ko, namatay. Hindi naman ako nagsisi, maski isang commendation natanggap, wala. But in my position being team leader ng regional anti-illegal drugs ng SOTG ng PROED, 2 months lang nakakuha tayo ng 58 na mga laking pusher. Isa yung drug lord, namatay yung Simban. So doon na sana ako sa, napka-floating ako sa region at dumating ang magkataon na na-relieve ako sa Mindanao. Biktima ako din ng political harassment. So, ang sabi ko naman, basta may tao lang, magtatrabaho ako. Hindi ko akalain na ako ang pinili ni Sir Bato na maging chief of police ng Albuera. For information, Your Honors,
ilang chief PNP, ilang regional director, ilang provincial director, at saka ilang chief of police ng Albuera. Ang nagpalit-palit na lang, exist pa rin si Kerwin. Sa totoo lang, yun ang nangyari. But, when I assume as chief of police ng Albuera, July 18, hindi nag 3 months, nabuwag natin kaagad, nahuli si Kerwin, nadali pa yung papa ni Kerwin. Joby, sinasabi ni Superintendent Marcos, sila yung nagpursu. Di ba, sabi mo? Kayo yung nag-file ng kaso. We filed 3 cases, sir. Bali, Section 5, illegal possession at saka explosive. Si Joey Espinido naman, sir, nag-file sa 11 kilos. Joint kami, sir. Joint. Joint, sir. Ang nangyari, sir, doon sa area, sir, nung mag-encounter, kasi yun man ang proseso palagi sa operation, sir, joint sa lahat ng law enforcement. So, nagkataon kung tingnan lang talaga sila ng buong bayan ba kung anong sitwasyon ng Albuera na madadali lang tayo sa ganun ba na pagsalita. So, ganun lang ka-easy ang isang tao na magsira lang ng credibility ng isang tao. 83 ka-respondent ang nasa list natin for filing of cases. Hindi natin na-file lahat kasi yun nga ang proseso. Maghintay tayo ng direct participation na magsasabi na siya talaga totoo na binigyan. Pero, Your Honors, for your information, nakapag-file na tayo ng more than 40. Iba-iba lang. May sa DOJ, 8. May sa Ombudsman, 8. May sa RIAS, 23. At saka 10 ang sa IAS. Yun ang trabaho. Lahat ng ginawa natin because I work what I have talked, Your Honors. Ganun lang sana. Makikita sa trabaho ko, hindi sa ganun lang ba kadali. Saan yung ngayon yung mga biktima na namatay na sila mismo umiwas sa Albuera dahil sa grupo ni Espinosa. Pero sa akin lang, Your Honor, binigyan ko ng safety si Mayor. Kaya hindi nangyari yung namatay si Mayor sa area ko, sa estasyon ko. Kasi yung sabi ko nga, pinapaintindi ko sa lahat. Ang dami nag-question. Nung una, sabi ko patayin si Espinosa. Sila lahat. Kasi sila ang naghasik ng lagim doon sa Albuera. So gusto ko bigyan ng pagkakataon yung mga namatayan na hindi kayo nag-iisa. Patayin natin. But, nung makuha natin yung documents, kasali na yung mga cheque at saka blue book, Your Honor. Nasaan na ba yun? Yung mga bank deposit slips, yung mga dokumento? Nandyan sa property custodian natin, Your Honor. Hindi na ba-break yung chain of custody nito? Hindi, Your Honor. Well, in fact, present ka mo na ba ito sa any investigating body? Like sa IAS? Di ba? Ang IAS, ang RIAS, Your Honor, nag-confirmation na sa lahat ng mga witnesses. Tapos na-confirm na yung lahat, nakita na nila. So para makita natin yung sinasabi ni Kerwin kanina mga bank deposit slips, gusto niya ma-retrieve para maipakita niya na talagang meron siya mga binigyan ng payola. So, pwede po bang maski reproduction? Yes, Your Honor, makapagbigay tayo. Para pa-identify natin kay Kerwin, siya mag-testify. May dala ka ba ngayon? Sa kuha, Your Honor, yung mga receipt, hindi ko na photocopy yung mga receipt. Teka, saan galing yung blue book sa pink book na sinasabi ni Kerwin, wala raw ganun? Actually, Your Honor, ang nag-witness naman, yung nag-admit na siya ang isang accountant ni Kerwin, siya mismo nagsabi na sa kanya yan, hindi siya nagsabi na sa kay Kerwin, sa kanya, in fact, nandyan pa lahat ang mga bayaran ng hotel, yung mga sweldo, sa kanya lang, at saka yung pink book naman, Your Honor, kay Mayor binigay, right after na yung accountant nila, hindi na siya nagsama sa grupo nila ni Mayor, parang umiskirda na siya, yun ang binigay niya kay Mayor. Kaya nga, Your Honor, nung pagpunta ni Mayor sa opisina, dala niya yung pink book na dala-dala niya na sabi niya, yun ang pinapakita niya sa area. At the time, Your Honor, for your information again, Mayor Espinosa is not under masasabi natin custodial investigation, nor he is an accused or respondent for that specific matters, Your Honor. Na masabi natin na
dapat sa kanya may abogado. Para normal na si Mayor Espinosa. Mayor Espinosa is a normal pag-isip, Your Honor. Mr. Chairman, so for the record, nung binigay niya, yung ginawa itong mga judicial affidavit ni Mayor Espinosa, was he under custodial investigation? When he... No, Your Honor. Oh, so what? He was treated as a witness? Actually, Your Honor, ganito, galing kay CPNP, nagpunta siya doon para mag-assume na sa pagka-mayor niya. Nung naisip niya na masabi natin ng protective custody, at that time also, nag-voluntary siya magpunta doon sa opisina para mag-execute, maggawa ng salaysay sa mga tao na natakot siya, baka siya patayin yung mga nakapayula na. Pero at that time, Your Honor, tinawagan ko lahat kasi ng mga trabaho doon sa stasyon, Your Honor. Andun ako supervision ng regional director ko kay Chief Superintendent Beltihar. Lahat ibato ko talaga sa kanya, Sir, nandito si Mayor, na ganito. So ang ginawa, kasi hindi siya under ng custodial investigation, he is voluntarily nagpunta sa opisina na kagaya ng normal na tao, Your Honor, na magpunta, na magsabi na ako, Sir, isabi ko dito yung mga nakatanggap ng payula kaya kasi duda ako na ito sila ang magpapatay sa akin. So yun ang ginawa natin. Ang investigator naman natin, pinakausap siya. Tapos, right after that, ina-inform natin yung legal ng provincial namin sa, province namin sa Albuera, na isang abogado din. Pagkatapos, na-finalize na, dinala na si Mayor papunta ng provincial prosecutors, kasama ko na doon yung RD ko, sir, at saka yung PD ko, sa harapan mismo ng provincial prosecutors. Halos sabay ba kayo ni Elmer, ni Chief Superintendent Bertahan na na-appoint, na-assign doon sa Region 8? Kailan ka ba nag-assume sa Region 8? Nauna sir ako, I assume July 2. Then si Joby sir nag-assume July 19. Personal choice ka na rin ni Chief NP na Yes, ma-assign Yes, doon? Okay, sige. So yun naman ang na-observe ko, Your Honors, ang sa akin lang sana, sa totoo lang, natuwa nga ko, Your Honors, na si Sir Gordon nagsabi na para naman malaman kung ano ang mga bawat individual na mga comments para naman yung sistema ng pulis natin matuwid na naman. Sa totoo lang, masking isang sintabo ng gambling, Your Honor, sa pagka-opisyal ko, 4 na istasyon na nasahinan ko, pang-4 ng Albuera, hindi pa mag 1 month, illegal free na yung bayan ko. Illegal laging, illegal fishing, illegal gambling, at saka private armed groups. Wala yun, makita yun sa trabaho ko. Pero sa ganun lang man, sabihan lang tayo na tumanggap ng pera. Sino yung nagsabi? Anong credibility ng nagsabi? Yung sa akin naman yun. That's why, I say again, I do not want to convince anybody here. Basta sa akin lang, at least, Your Honor, na nagpapasalamat din ako na at least binigyan niyo kami ng pagkakataon, mga polis, na magsabi. Pero sa totoo lang, Your Honor, walang drugs kung walang polis na involved. Yo, what's up mga tropa peeps? So nakita nyo naman po diyan sa ating mga paunang video kung gaano po parang mga kayayabang etong si Marcos at etong si Laraga. Kitang-kita po natin ang kanilang kagaspangan ng ugali diyan. At ito pong kanilang mga pahayag, katulad nitong si Laraga na wala siyang pinagsisisihan sa ginawa niya dito kay Mayor Espinosa. Di ba po parang alam niyo yung itong mga taong ito ngayon na nasa Quadcom, mga tameme at mga parang kay babait. Tapos di ba na na-contempt itong si Leo Laraga. Alam niyo po, di ba parang napakahirap po para kay Kerwin Espinosa na malaman na yung gumurgur sa kanyang ama makakaharap pa niya sa Quadcom at hindi po pinagbabayaran ang nagawa nitong kasalanan. Yan po ang style ni Digong. That's the leadership ng isang Digong noong kanyang pamamahala sa ating bansa. Basta ikaw sumunod sa kanyang utos, wala kang pagbabayaran. Sagot ka niya.
Ilang beses niyang sinabi yan sa mga interview, sa mga press con. Lagi niyang sinasabi yan. Basta sinunod niyo ang utos ko, sagot ko kayo. 'Di ba? Eto, kitang-kita dito, may nagawang mali si Leo Laraga. Maraming butas ang kanilang operasyon diyan po sa nangyari sa pagkawala ni Mayor Espinosa. Pero wala pong nagbayad ni isa na alagad ng batas na lumabag sa mga protocol, sa mga proseso, sa kanilang ginawang pagpasok doon sa kulungan. Kasi nga naman, ngayon lang, sabi nga ni Congressman Romeo Acop, ngayon lang, noon lang time na yun siya nakadinig. Yung tao nakakulong, kukuha ka ng search warrant para investigahan or i-raid ang isang taong nakakulong na. Nabanggit ko na to dati, di ba nga, sa mga kulungan. Simula ulo hanggang paa, talagang lahat po yan ay sisiya sa atin bago ka makapasok ng kulungan. Di ba yung iba, meron nga mga napapanood ko sa TV, nilalagay sa kanilang underwear, sa sapatos, yung mga kontrabando. Tapos ito si Mayor Espinosa, nakakulong. Meron daw po itong tinatago na gamit. Diba? Parang napaka-imposible. Paano magkakaroon ng gamit doon na kontrabando etong si Mayor Espinosa? Nakakulong nga eh. Ba't siya gagamit doon o hahawak doon sa lugar na yon? Nun nga pong naimbestigahan na ito, meron pong mga nagsabi na ito daw po, dyan din sa nakaraang Senate hearing 2016, ito daw pong si Mayor Espinosa ay nakahiga nang ito ay magurgur. Yung anggulo ng paggurgur, nakahiga daw po. So, paano sasabihin na meron itong gamit doon? Ginurgur nga po ng nakahiga. Paano ito manglalaban? Nakahiga nga. Diba, kaya alam niyo po, tama lamang na maimbestigahan itong si Laraga at si Marcos at ang lahat ng CIDG personnel na involved diyan sa pagpasok sa kulungan ni Mayor Espinosa para mabigyan ng hustisya naman itong si Mayor Espinosa. Kawawa naman yung mga naiwanan niyang pamilya. Wag na lang doon kay Kerwin. 'Di ba? Wag na lang doon kay Kerwin eh. Dito na lang sa kapatid ni Kerwin, sa mga iba pang anak at sa mga apo. At doon sa naiwanang asawa. 'Di ba? Dapat po talaga magkaroon ng hustisya. Ngayon ito ang iniisip ko. Paano kapag dating na naman ng Senado? Iba na naman ang angas diyan ni Marcos at ni Leo Laraga. Baka mamaya kala mo na naman sila kung sino doon. Nakita nyo naman yung kanilang pag-uugali diyan. Nakita nyo nung bumulong si Marcos, si Marvin Marcos doon kay Leo Laraga. Maganon siya, di ba? Kita nyo. Pwede pala yun, di ba? Sa Quadcom, yung magbulong-bulong kang ganyan, papagalitan ka ni Paduano o kaya ni Abante. Bawal yun. O kaya nitong si Romeo Acop, bawal yung magbubulong na ganun. Pero dun sa Senado, kita nyo, pwedeng-pwede. Nagawa ni Marvin Marcos na magbubulong kay Leo Laraga. Diba? Kaya po maganda talaga sa Quadcom, walang bias. Pero sa Senado, alam na natin naman kung ano ang goal ni Bato at ni Bongo diyan. Linisin ang pangalan nila sa EJK at syempre linisin ang reputasyon ng kanilang amo na si Digong. Yan ang aabangan natin ngayong Lunes na ito. Yan po ang ating babantayan. Siyempre, kapag nakita natin na ganyan na ginagawa nitong dalawang tukmol na senador na to, alam nyo na, di ba? Dapat tayong magsalita, dapat tayong magreaksyon, at dapat tayong kumontra sa mga ginagawa nitong mga kamalian. Ayun po. Paano ngayon pagdating sa Senado? Nandoon ang kakampi ni Leo Laraga, itong si Bato de la Rosa. Mag-aangas kaya ulit ito doon sa
Quadcom, duduru-duruin kaya ulit itong si Kerwin Espinosa. Kasi ito baka sa tingin ko, itong si Bato at si Bongo, dahil nga po sila ay nagpatawag ng Senate hearing, baka po i-twist nila ang mga pangyayari. Pwede nilang gawin yan. Baka mamaya magulat tayo. Meron silang mga plano na meron silang plano na itong mga pinagsasabi nila Leonardo, ni Kerwin Espinosa, ni Garma, ni Espinido, doon po sa Quadcom, pagdating ng Senate hearing, baka po ibahin na. Baka po mag-iba na. Or baka i-contempt sila kapag, kasi eto ang alam na nating katotohanan yung nandun sa Quadcom Ngayon, syempre, pagdating dun sa Senate, hindi po yan ang katotohanan para kila Bato. Ang sasabihin nila Bato, etong si Garma, etong si Leonardo, etong si Espinido, etong si Kerwin Espinosa, nagsisinungaling. Damay pa pati yung kapatid ni Kerwin Espinosa na si Mariel Espinosa. Diba, baka sabihin, nagsisinungaling yan, hindi yan ang totoo. Kasi nga po, iba ang katotohanan para kila Bato. Kila Bato, ang katotohanan, si Digong walang kasalanan, walang reward system, walang DDS, walang EJK, at napaka-epektibo ng WOD. Siyempre, yan po ang paglalaban ni Bato, kaya nga po nagpatawag ng Senate hearing yan. Kaya nga po, ang ating sa pantaha dito ay pwede pong ganyan ang mangyari. Pwedeng itong si Garma, kita nyo naman kung gaano katakot si Kerwin Espinosa kay Bato de la Rosa. Nakita nyo naman niya kung gaano katindi ang pagkatakot nitong si Mariel. Marinay, kapatid ni Kerwin Espinosa. Kita nyo naman kung gaano katakot kay Bato. Siyempre, babae po yan. Paano na lang kung takutin ni Bato yan? Si Garma, saka itong si Mariel. Di mag-iiba ng nila yan, ng kanilang statement, di ba? Wala na pong kumbaga katotohanan talaga. At ililigaw ni Bato kung ano man po ang kanyang gustong ipakahulugan na katotohanan sa atin na nakasubaybay sa nangyayari po sa Quadcom. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Momo chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.